Ano, JD? Tara, let's talk about our first episode. We're gonna talk about what this podcast is in this first episode and maybe introduce ourselves also. And what can you expect in this podcast? I'm here with my co-host. Jay? Hi, Jay. Kamusta? Heidi? Very short names. Yes. So we're gonna talk about what this podcast is and Mhm. how did we come about it? Paano ba natin naisip to? G? Ano ba? Ano? Actually, sa akin nang galing yung idea. Akuin ko na. No. Madaling Yes. araw. Mga senseless thoughts ng madaling araw. Tinanong ko lang kasi, Mhm. inengganyo lang kita dito eh. Dinamay Dinamay. lang kita. Oo. Pero hindi. Naisip ko kasi, one evening, habang wala akong magawa, parang, madalas naman kasi tayo mag-reminisce, di ba? About Mhm. our life, kung nasa na tayo, and Mhm. talk about a lot of things kahit na we have like different opinions and different um backgrounds, 'di ba? Mhm. And that's what makes it not it but you special about being my co-host in this podcast. Oh. But what is this podcast about ba? I thought of Mhm. mm, creating this podcast para ma-share natin yung experience natin sa kung sino man yung makikinig sa podcast na 'to, 'di ba? Because I myself have conservative point of views. And syempre ikaw, you have your own point of view on different topics, Mhm. on different and also your experiences. Um, yun yung gusto Akala kong ko ako mas yung alin. akala ko ako Ikaw yung yung conservative. conservative. Hindi pala. Mali pala. Hindi ako na-update. Pwede din, pwede tayo mag-swap. Pero pero for sure ako yung conservative. Ay, nabago na pala. Pero yun nga, maybe we can talk about like how it started and Mhm. why I suggested this podcast Mhm. to you nung madaling araw na ang dami-dami-dami ko iniisip na naman. Tapos And good lahat thing, pinitch lagi ko akong sa'yo. gising. Oo nga. Tapos sobrang open mo doon sa pitching ko, no? Mhm. So, Easy. Easy. naisip ko lang na bakit hindi tayo mag-podcast na where we reminisce yung high school life natin. Actually, hindi lang high school life kasi Mhm. as some of you may know, dun sa mga kakilala namin na makikinig dito sa podcast na to, Jay and I were actually classmates since nursery ba or kinder? Maybe Kinder kinder. lang ako. Hindi ako nag-nursery. Kinder. Siguro kinder nga. So, hindi lang siya 25 years. Pero, actually, 25 years since high school. Di ba? Pero, Huwag mong sabihin yung years. Alam na nila hindi ko yung age sasabihin yun. natin. Pero, well, it's 2000s. So, malamang alam na nila na kung ano yung edad natin. Let's just Pero, give them almost majority of my life, andun ka na. So, ikaw yung yun. No? parang, kilala mo na yung kung sino ako. Mhm. And, although hindi tayo naging classmates na elementary, siguro mas okay na rin na naging classmate tayo nung high school. Well, hindi tayo fully magkaklase all 4 years eh, di ba? Mhm. Ano lang, True. 1 year lang actually. Oh, 1 year lang tayo naging classmate. oo. Third year. Tama, tama. Third year lang. Oo. Pero, Kung,
I Mhm. thought, 'di ba usually 'pag nasa high school ka or nasa school ka, you 'di ba nga merong saying na, birds of the same feather flock together. Pero para sa'tin Ay. hindi naman true yun. Um, Kasi yung mga naging posible. oo, yung friends naman natin, yung circle of friends natin, iba-iba tayo ng personality, iba-iba din tayo ng references, tas iba-iba din tayo ng point of views. Mhm. Pero naging friends pa rin tayo. Hindi tayo True. parang naging harsh sa isa't well, may times na naging harsh tayo pero andoon pa rin yung respect natin sa isa't isa. And True. that's I what think I like parang about. parang ano lang naman 'yan in any kind of relationship, 'di ba? Minsan kapagka opposite talaga, mas nagwo-work. Dapat Hmm, kailangan may ano, may contrast. yeah. Kahit sa love life. Pag-uusapan din natin 'yan. Dadating tayo Kasi diyan, dadating tayo diyan. dadating tayo diyan. So, Pero sino ba si yeah, ay share ko lang, kasi parang ano, parang parang sa for the past sabihin ko sana yung age. Kung bibilangin mo parang 6 years lang tayong hindi nagkasama. That's, elementary, sa sa buong buhay natin, yeah, just the elementary days bilangin mo. Ay, plus true. yung siyempre nung mga hanggang ano ka, 5 years old. So parang 10 years to Oo, 11 years lang tayo hindi nagkasama, 'di ba? mga oo. So, majority Grabe nga 'no? ng buhay ko, 'di ba? More As in than nandun more ka, than more than oo. half, like three Mas fourths of matagal pa yung our relasyon natin kaysa sa mga jowa-jowa natin. oh, no, grabe 'no? Wala lang. Pero yun, yung nakakatuwa dun na Mm, and that's what I thought na what we can share out there on mhm, two different perspectives, two different backgrounds and preferences. mhm, Kung ipapakita natin kung ano yung point of view ko as a conservative one in certain topics na pag-uusapan natin mhm. and yung point of view mo din. Kasi magkaiba naman talaga tayo ng point of view and yung experience natin on that situation, 'di ba? So, I Very think true. ang goal ko actually for this podcast is to share and to maybe also reach out to millennials, Gen Zs out there na who might relate dun sa mga experiences natin either as a conservative person or Mhm, as part of the rainbow spectrum. mhm. Someone That's who true. yes, and yung kung ano yung maybe kung ano yung mabi-bridge natin in terms of differences sa mga point of views natin. Yun yung goal ko on this podcast. Mhm, So what makes this podcast maybe different from other podcasts? Na na nag-research ako and I thought of searching for people or podcasts that has two different opinions. Na yung isa from other background and then the other one yung ibang background din. Pero parang wala akong nakikitang ganun kasi. Kaya parang gusto kong maybe we can start that mhm. and yun, maging source of information and makarelate yung mga tao sa mga isi-share natin. Plus, mag-share din kami ng experience namin nung high school kami. Take note, in a science high school. I think may Yun 'no? podcast na nag-cover nito eh, na um, paano sila nakapasa ng science high school, Mhm. ano yung experience nila sa science high school. Pero, Buhay buhay science student. oo, very, very, ano, studios. Hindi tayo yun. Parang, oo, hindi Hindi tayo kami yun. yun. Parang kami Nagsi yata yung taga-science high school na magbe-break nung ano chillax. na yun.
Yung hindi natin sigurado. Actually, hindi ko sigurado paano ako naka-graduate ng science high school. Uy, abangan nila yan in yung next episode natin. Paano True. tayo nabuhay? Paano tayo Paano nakapasa sa science na-survive? high school? Oo. Uy, Para ang sa galing mga nun ah. aspiring dyan, mga aspiring science students Oo. and yung mga nagpa-plan, yung may mga idea na kung ano yung papasukin nila. So Oo. that's I think makatulong sa I-share kanila natin yun. yun. Oh, i-share Ah, natin yung experience natin kung paano tayo nakapasa sa science high school. kung itutuloy Paano pa ba nila tayo, yung entrance exam. paano yung process na natatandaan natin. Baka nagbago na rin Mhm. actually. Yes, Tsaka, nagbago na. Actually, may mga updates na. oo nga. Pero, well, at ang pagkakaalam ko din, meron pa rin parehong process dun sa Mhm. naranasan natin. Na meron. Pero, Mas mahigpit lang ngayon. mas mahigpit ngayon. Oo. Mas mahigpit ngayon. Um, yun. Kasi kung hindi, kasi kung hindi, aminado naman tayo, I think di tayo makakasurvive or baka Ang kailangan galing natin natin. Pero mag-transfer. hindi. Pat, pat your back din kasi ang galing natin nakasurvive tayo ng science high school. Pero the pressure is still there nung panahon More natin. pressure actually nowadays, especially sa mga Gen Zs. Mm-mm. Siguro Oo talagang ano naman. lang, we we Oo we naman. um hindi ko naman pwedeng sabihin na Pero we paved handle the the pressure way. better. Hindi naman, parang yun. Pagiging ano natin yan isa sa mga topic natin yan kung paano i-handle ng mga bata noon yung mga ganong klaseng situation and kind of pressure na meron Pwede. sila sa studies nila and how Gen Zs, handle the situation nowadays. Like, ganun ba, ganun ba yung katindi, yung pressure na nararamdaman nila or mas matindi? Oo nga. 'Di ba? Baka pareho lang din. Alam mo yun, parang iba lang kasi din yung environment natin dati. Iba din yung Mhm. social media ngayon. Kasi wala naman tayong ganun dati. True. Bakit sinasabi nila na ngayon mas sensitive ang mga Gen Z? Uy, pag-uusapan natin 'yan. Oo nga. 'Di ba? Bakit tayo Oo. hindi natin alam yung word na depressed ako dati. Pressured Depress ka ba ako. dati? Na, Na-depress ka ba dati? that's the good thing about our generation. Parang uh, marami kang pinagdadaanan as a teenager pero parang hindi pumasok sa isip mo yung word na depressed. I think Siguro, I had a lot of struggles as you know. um oo. pero parang hindi pumasok yung word na depressed sa akin. Siguro good thing kasi I have uh, great circle of friends like you and naging busy ako. Naging busy din ako sa mga pinaggagawa May natin sa support school. system ka kasi. Siguro Oo, sa support malakas, system. malakas. Oo, malakas True. ang impact talaga nun. Kaya nga, mas okay na namimili ka din ng friends. Doon pa lang Mm. naisip ko na nakadepende talaga sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi kung mga sabihin nating toxic, toxic yung mga nakapaligid sa'yo, I think Mm. mas mahihirapan kang i-survive kung ano yung nararanasan mo eh. True. So, that's a, Pag-uusapan din that's a natin big yung mga help. ganyang Yeah, mental health issues na true, nararanasan true. natin. Na Oh, naranasan actually, natin dati and siguro nung mga nararanasan din ngayon. true. I think that's the difference o kaya baka parang ito yung medyo um hindi naman siguro bago pero I think most of the topics na pag-uusapan natin dito Mm. di natin alam. May matulungan tayo in terms of uh, mental health, wala silang makausap and di Oo nila nga. alam na meron palang taong nakaranas din ng ganun. Oo. Um, 'Di ba? Especially pag shinare ko yung buhay ko dito, pang maalaala yun. Lalagyan ko ba 'Di ng ba? background music? 'Di ba? Parang Oh. that's the purpose of this podcast eh. Parang to touch those people, especially yung mga kabataan na akala nila yun yung pinakamatinding part ng buhay na pinagdadaanan nila. Without them knowing na
uy, may ganun palang klaseng bata noon. And, she was able Oo. to survive. So, yun yung mga taong gusto nating ma-reach. And Mm. also those parents or those millennials na hindi May maintindihan. meron ng anak ngayon na True, teenager, ayan, na Gen Z, Gen Alpha, true, ayan. true. 'Di ba? Parang Mm. paano nila iintindihin yung mga anak nila ngayon na ibang-iba dun sa Oo. naranasan natin nung mga panahon na yon. So, Mm. i-compare natin yon. Yun yung makikita nila at maririnig din nila dito. True. Speaking of mental health and well-being, Mhm. nag-research ako about reminiscing. Why do we love to reminisce? And I Mhm. found out na there are benefits in reminiscing Oh, kasi it wow. extends to your health and well-being. Studies shown daw that Studies have shown that seniors who reminisce have lower blood pressure and heart rates. Tsaka Uy, reminiscing can also provide a host of other benefits. Reduction in negative emotions. Oh, di oh. ba? May ano talaga, may explanation na. Oo. And kasi bakit ba parati tayo nagre-reminisce? Kasi 'di ba? Mhm. Part of this podcast is to reminisce our high school life and college life and also work, Mhm. yung mga first years natin of working, yon. Totoo. So, Marami silang matututunan actually, sana. at marami silang mahahagap na tsismis. Yeah, uy, 'wag natin sabihin tsismis 'to. Ano ba, I think magandang sabihin na Ano, galing sa tsismis naman research, talaga yan, eh. gano'n. Researcher kasi tayo, eh. Sige na nga, whatever. Yun yung mga Baka sabihin i-expect nila. nila, oo, marites, eh. 'Di naman Pero natin ilalaglag yung pangalan, unless ano sila, hindi, joke lang. Bahala actually na sila. yun ang i-expect nila dito, like what we have discussed before. So this will serve like a digital um autobiography. So, ay, Oo nga, 'di ba? oo. So parang para siyang siyempre yung mga kaedad natin alam na alam nila 'yan. Imposibleng wala kayong ganyan nung elementary kayo. Baka yung iba umabot pa hanggang high school para lang i-stalk ang mga crush ninyo. Uy, gagawin natin yan. 'Di ba? Pinapasulat pa ninyo. So, Ano yun, parang autograph? ganito Ano yun, 'yon. autograph ba yun? Autograph? Ano bang tawag Slam dun? book. Slam Slam book. book. Oo. 'Yon. So, it's like a digital slam Millennial book. slam book. Mm. Ngayon wala nang gumagawa niyan. Wala Siguro na ba? kasi yun yung difference ng era natin dahil ano, since lahat naka-digital na ngayon, hindi na nila kailangan Hmm, yung mga ganong bagay, 'di ba? So, lahat naka-expose sa SOCMED, oo lahat nga. puwede mo ng makuha, eh, nasa internet lahat. So, kung gusto mong kunin yung specific information dun sa taong crush mo nung high school, then just 'di ba, go to their SOCMED accounts and everyday kung Pero hindi ma-update mo kasi sila. makikita yung itsura niyo dati. I mean, yung walang, paano ba? It's not nostalgic anymore. Mhm. Sa Oo, parang gano'n. yung 'pag nakita mo digitally, there's Iba still pa some rin. kind of nostalgia, pero iba pa rin yung physically na nahahawakan mo. Na photo album or yung pictures, 'di ba? Yung printed na pictures or yung notebooks. Iba Mhm. pa rin yun, eh. Iba pa rin yung yung physically na nahawakan mo compared 'Pag sa nakita mo kung gaano kapangit pa yung sulat mo nung high school, nung elementary, kung gaano ka wrong grammar pa yung mga pinagsasasabi mo or dun. meron kang Wa nilagay na ano, na flames dun sa ano mo, sa libro mo. 'di 'di ba? Wala na yun ngayon, eh. Pero feeling ko yung mga gano'n, mga flames ano, meron pa rin yan, eh. Pero yung isusulat mo dun kung ano, sino crush mo, anong ano, Naku, ang dali mo kasi wala na. actually madaling ma-delete na ngayon kung gusto mong i-delete. Parang Oo, yung ang daming memories options, eh, mo. 'no? Oh, yung memories mo, option na lang sa'yo ngayon sa digital era.
na True. If pwede you mo siya want to i-delete. keep it, go Oo. ahead. Pag Pero yung hindi, i-hide mo. pre-social media era natin as millennials, parang andun yung nostalgia behind the written notes, letters, slam Mhm. book, Yeah. notebooks, Wala sila photos. niyan. Wala. At bakit? Bakit ba natin ginagawa yun? Di ko alam eh. Di ko alam. Minsan nakakatatlong slambo ka na. Napupuno mo na So, sa iba-iba isang yung sagot classroom. mo. Diba? Sa isang Iba-iba yung sagot mo. classroom. Oh, Imagine mo, 30 kayong student sa isang classroom. Pinasulat mo lahat yon. Ilang page na nga meron sa isang slam book. oo nga Bawat no. slam book, Pero iba-iba pa yung crush mo dun. kailangan lahat ng classmates mo or hindi actually may iba na piling-pili lang yung pinapasulat mo. Kasi nga, Ah, limited lang yung pages ng slam book. true. Lalo Minsan na pag wala ka parang, na pambili ng second slam book. pasensya na po. Grabe yun na. Oy, naalala ko sa sobrang like sobrang gusto kong magkaroon ng ng Slam book? maraming tao makasulat ng slam book. I created my own slam book. May pa, Hello Oh. Kitty cover. Naalala ko yun. Hindi ako bumili. Bumili ako ng isang piraso, tapos I think ang laman lang nun, parang Kinopya mga mo. 8 to 10 pages, oo. Medyo may creativity, pa tayo nun. Ah, moments. So, nag-create ako ng sarili ko. Parang normal na notebook lang. Gagana ang Alam, resourcefulness mo at oo, creativity mo. oo, oo. Oh, lalo na pag wala kang pambili. So, with the Oo. tahi-tahi of notebook, parang parang pinagsama ko ata yung dalawang notebook na manipis sa tinahi, tapos nalagyan ng cover, parang ganon. Hello Kitty pa ata yung cover nun. Para lang para lang masabi mo na pinasulat ko kayong lahat sa slam book. Wala Oo, 'di ba? akong Sa isang notebook, oo. ilang ilang pages 'yun, kahit pa tagti 3 pages per person 'yun, Ang kayang-kaya 'yun. nakakainis, ang nakakainis is tumatagal yung slam book mo minsan sa isang tao or ibang tao, 'di ba? Yung Uy, isang linggo lang pagka-crush mo naman, tumatagal. gusto mo naman talagang tumatagal para meron ka pa ring reason na nakausapin o I-follow up i-follow siya. up yung yung mga diskarte mo. Isa lang ang slam book ko eh. Hindi ako nag-slam book ng ano. Actually, kung hindi ako siniregaluhan nung tita ko ng slam book, hindi ako magkakaroon ng slam book. Hindi ko siya, Ay, hindi ka talaga bibili. hindi eh. Hindi talaga. Hindi ko LM alam days ba yan bakit. o high school days? Parang hindi ko High naalala school. nag-slam book ako. High school na ako nung nag-slam book. Uy, grabe, Tapos, sobrang late mo naman noon. oo, hindi kasi, hindi ko alam, parang hindi siya, wala siya para sa akin. Parang hindi siya ganun ka, ano sa akin, Baka hindi siya uso ka-importante. sa private school that time. Kasi para Elementary? sa kaya sa kaalaman Oo. ng mga Oo nga. listeners, 'di ba? Nasa Oo. private school ka kasi, ako nasa public, so medyo Mm. So ako maraming po, ganap doon. oo nga. Ako nga pala, as the conservative one in this podcast, my name is D. Galing ako, so after namin maging classmate ni Jay sa nung kinder. Nag-kinder pala kami, by the way. Sa, ano bang tawag doon? Parang, sa barangay. Parang, Under government siya. okay. Um, para pa rin siyang public actually, pero may konting lang, parang donation. Hindi siya Daycare. tuition Oo. fee. Oo, parang So, gano'n, meron pa rin daycare. naman ganun ngayon, 'di ba? Yung mga daycare sa Mm. barangay, ganyan. So, doon Pero may kami. bayad na ata. May bayad na siya. Doon kami. And the funny thing is, nalaman lang namin na magkaklase kami nung kinder. Nung high school na kami, 'di ba? So, nag-join kami ng Science Mm. High School. Tapos, nalaman namin na magka-classmate kami nung kinder kasi yung kaklase ko talaga noon nung first year na nalaman ko na graduate din siya Same dun school. sa, oo, pero ibang branch. Ibang branch Akala siya. ko si Tapos, S pala yon. Kala ko si ah. V yung Ay, sinasabi hindi. mo. Okay, yung isang friend din namin kasi, sa barkada namin, si V, um, ka-classmate din namin dun sa same na barangay daycare.
So, alam ko na classmate ko siya kasi itong si V, classmate siya nung pinsan ko sa elementary school, public school. Hmm, alam mo na So, pala alam ko yun. na, oo. Kasi, pero itong si S, na first time ko naging kaklase sa, nung first year, Mhm. nalaman ko na siya yung parang um, parang anong tawag doon? Parang siya yung overall valedictorian Ayun, nung, 'no. Uy, share mo naman sa nila, 'wag kang mahiya. ano Overall yun? valedictorian siya, pero ikaw ang valedictorian ng klase natin. Oo nga. Overall salutatorian ako. Oh, Kasi nga, yun, 'no. kasi, kasi nga, ay nako, nakikipagtalo ako sa teacher ko noon, kinder pa lang, nakikipagtalo na. Kasi nga po, ang, ang test na binagsak ko nung, nung overall test is yung, ang makabago alpabetong Pilipino. Kasi ang sinulat ko, abakada. Kasi nga, Pilipino Mhm, subject, oo. yung test. Ang sagot pala, A, B, C, D. Oh, 'di ba? Yung English Yung version yung na. English version, kasi ang makabagong alpabetong Pilipino na. Yun pala yun. So sabi ko, Filipino subject siya, Filipino test siya. Naalala ko talaga, hindi ko talaga makalimutan yun, Kinder pa lang ako. Nakipag-away na ako sa Bata ka teacher pa ko. lang Hindi, nakikipag-ano, kasi nakikipag-argue sabi ka na ko, sa teacher, oh, 'di ba Filipino test siya. So dapat Filipino yung isasagot dito. So bakada nga, 'di ba? Pero since um, according sa kanila, ang makabagong alpabetong Pilipino is yung A, B, C, D, E, F, G, ganyan, yung Mhm. English. Sabi mo hindi naman Pilipino yun, eh. So, yun na nga, yun yung argument ko. Binigay kay friend, kay S yun. Uy, Pero, pero ako yung naalala ko, ano yun, welcome address? oo, 'di ba? Ikaw yung Oo. nag-speech. Galing na galing pa Oo. nga ako sa'yo nun, eh. Sabi ko, "Wow, ang galing naman nitong batang 'to. Wala siyang kodigo. Like, Thank you, paano thank niya you. nakabisado yung ano, paano niya nakabisado yung mahabang yun, tapos English. Samantalang ako, nagsasayaw lang ako sa klase, gano'n." Ikaw yung dancerist. Oo, nung Wala bata pang lang ako. tiktokerist dati, pero meron ako ng Oo. dancerist. Sabi ko sa'yo kung Yun. naabutan ko yung era ng TikTok nung bata-bata pa ako, 'di Mayaman ka malayo na ano, ngayon, eh, ano? mayaman na Mm. ako, eh, 'di Oo. ba? Kinder pa Bagay. lang. Ewan ko ba ba't ako laging hinihila 'pag mga gano'ng sayaw-sayaw, 'di wala naman akong honor. Kasi daw, Ah, kasi yun lang yung hindi ko kayang gawin. pero naalala mo Ang yung ano na sumayaw. yun, I think ano yun parang, recognition or Christmas party ata natin yun. Christmas party, Christmas Christmas party yun. party yun, parang may picture pa nga tayo nun. Oo. Like na-realize ko nung nakita ko yung picture na yun, lahat kayo may honor, ako lang yung wala. Tapos ako yung nasa gitna, ayun Ikaw pala, kasi ako lang pala yung susundan ng step. Bata pa lang talaga, bibo-bibo na ako. well, sa'yo yung Sayang lang corona na. 'no. Binigay na namin sa'yo yung coronang yun. So, Oo nga, yun. eh, pang-academics yung sa inyo, yung Hmm, sa'kin pang-ano, eh, hilahin niyo 'to, maano 'to, yun. Tapos, bibo-bibo 'to, puwede na 'yan. after nun, sinabi nung friend namin si V na, uy, si Mhm. ano din, classmate natin, si J. Tapos sabi ko, sino pa graduate ng ano? Tapos yun na, nagkaalaman na ako sino yung mga graduates nung daycare na yun. Tapos, parang doon na nagkaroon ng connection, no? Mhm. So, Nakakatuwa from lang different, na parang oo. 'di ba after 6 years nagkita-kita kayo ulit. Kasi siya lang yung nakikilala ko, namukhaan ko. Though namumukhaan kita pero nahihiya lang akong i-approach kasi siyempre 'di naman tayo magkaklase. Ta's parang Oo. napag-usapan lang namin ito ni V Oo. Oo nga. na kasi Uy, siya yung graduate din siya ano, ni ano, ganyan. tsaka siya yung mas naging ka-close ko talaga nung kinder. Pareho Oo. kasi kaming table. Eto na naman tayo sa table. Basta yung table ko red. Naalala ko yun, Ah, red table red ba, sa hindi harapan. yellow? 'Di ba nasa Hindi, yellow yung mga matatalino? hindi red. Red yung nasa may harapan. Red tas yellow yung kabila. Red pala Tapos, yun. oo, Okey. may green tas So, may red yung brown. Parang ganun. matatalino, kasi pinagsama-sama yung matatalino, basta kami brown, Di ko yun lang yung alam. natatandaan ko. So, kung may row 4 sa mga typical Na table. classroom, I think yung row 4 yung brown. Brown. Kaya Patas, magkasama kami ni V. tapos, ang, ang baon ko nun, ano yun? Baon ko nun, carrot sticks. Tapos minsan celery sticks, ganyan. Ang Kinder. healthy-healthy mo Sa naman. daycare, public school. Tapos iniisip Ang ko, healthy bakit mo kaya, naman.
bakit kaya yung mga classmates ko puro cookies yung baon nila ta's may Sesto. chichirya, ganyan. Ta's ako, Sesto, ba't hindi sila tinapay. kumakain nung katulad nung pagkain ko, parang gano'n. Sayang hindi kita naging ka-table, 'di sana natikman mo yung mga ano ko, chichirya ko, tsaka yung ano ko, mga biscuit ko. Oo nga. Pero saglit lang, eh, 'no? Saglit parang parang ang bilis nung kinder na yun na Oo. iniisip ko nga nung pagpapasok parang tumitingin lang ako sa ano, naalala ko nung tumitingin lang ako dun sa, window. Kasi tapat ko yung window. Kasi literal malapit ka lang dun sa school. Oo. Hindi, tsaka Tumbling lang. parang hindi ko na parang yung tinuturo nung teacher parang Alam mo na, iniisip ko na yung ano, oras. Parang, "Anong oras na? Hindi pa ba uwian?" nabo-bore ka Parang na, gano'n. Or anong oras yung break time, ganyan. 'di ba? Nung Hmm. tignan mo kinder pa lang sobrang magkaiba na tayo. Kasi ako pumasok ako ng kinder na wala talaga akong alam. Like umiiyak talaga ako kapagka hindi ko alam yung isasagot sa test. Yun nga yung ano, yung naalala ko sa'yo. Ikaw lagi talaga yung tinatanong ko. Kasi pagka-exam, naalala mo hindi na kayo masyadong, di ko alam kung pinag-e-exam kayo earlier or Hindi ko baka 100 hindi na ko kayo, sure. 'di Hindi ba? ko matandaan Pero yung part ng exam actually, kung paano 'di tayo ba? nagte-test nun, oo. Pero naalala ko nun, pagka exam day talaga, meron 3 patatayuin. I think ano kayo nun, yung top 3 dun sa classroom. Tapos allowed kami na magtanong sa inyo, Magtanong? umiikot-ikot kayo. Oo, Oo. tumataas kami ng kamay tapos allowed kaming magtanong sa inyo 'pag hindi Pumupunta ako namin alam sa'yo? yung oo, ikaw laging tinatanong ko. Kasi Oo. yung salutatorian natin, hindi siya masyadong nagsasalita. Parang ikaw talaga yung may Punong abala? nakukuha akong sagot. Oo, tapos merong pang moment na nahihiya kasi ako magtanong. Umiyak na lang ako kasi nga hindi ko alam, hindi talaga ako marunong magbasa. Ang alam ko lang na isulat talaga nung pumasok ako, pangalan ko. Then the rest Oo. wala talaga. Kahit sa ano, kahit sa math, wala talaga akong alam. Kaya hirap na hirap ako nung kinder. Tapos nahihiya akong magtanong, umiiyak ako 'pag hindi ko alam yung sagot. Pero na-realize ko baka bumagsak ako, so kailangan magtanong ako. Mas Nahihiya ka nahihiya kasi ako. pero 'di ba parang sa'tin dalawa mas extrovert ka, ako yung introvert. Oo, siguro kasi yun na yung personality ko bata pa lang ako. Parang Um, parang nahihiya akong mag-ask ng help from other oo. people, especially if I think na kaya ko naman. Tapos iiyak ewan ko napakaiyakin ko kasi. So umiiyak talaga ako like sobrang hindi ko lang alam kung ano yung gagawin. Ang hina ko sa instruction kasi hindi ako marunong magbasa. So, parang ang hirap nung Hmm. nung situation ko na kaya ako nasa brown table, eh, alam mo na. Kaya yung mga Pero ang mommies galing na ngayon naka-survive. diyan na nakikinig sa podcast natin, don't be too hard on your babies, on your kids, on your toddlers. Yung mga gano'ng moments, hindi niyo alam yung struggle nila. Kahit na 4 years old, Mhm, 5 years old, 6 years old. Pagdating sa bahay, just be supportive, just be mhm. welcoming. Kasi iba na yung pressure kaagad sa kanila sa school. Oo, true. Ikaw naranasan mo yun. Ako, like sobrang sabi nga natin magkaiba talaga tayo. Like ako pag-uwi ko sa bahay, talagang hindi naman ako pinaggagawa ng assignment, hindi na ako kasi siyempre sobrang iba yung process ng pagpapalaki sa'yo at pagpapalaki sa'kin. Hindi ako yung typical na pag-uwi iche-check ng nanay yung assignment, yung mga gano'n, Hmm, oh, 'di ba? Walang gano'n sa'kin. Like pag-uwi ko, tapos. Walang pagche-check ng notebooks, walang gano'n. Unless i-share ko sa nanay ko yung mga details na nangyari sa school. oo. Pero yung parang turuan ako, walang gano'n talaga, ever since. Hmm, Kaya siguro hindi ko din naramdaman na yung pressure nung kinder kung paano i-survive. As long as merong emotional support, yun lang yung oo. naging Yun yung importante importante sa'kin. dun, eh. Yun Mhm. yung importante Pero sa yun, ganong edad.
ngayon. Academic-wise, Kahit parang hindi wala sila wala talaga. academic, parang actually kahit hindi nag-excel yung anak ninyo, just be Mhm, supportive and grow them on what they are interested about. Yung kung ano yung yeah, interest nila, yun yung i-hone ninyo. Hindi yung pupush nyo sila na maging academic mga achiever. mhm, Kasi simula, kapag pinressure nyo na kagad sila dun sa ganong edad, iba yung dun nagkakaroon ng um, trauma yung mga bata sa school mhm, and dadalhin nila yung paglaki nila eh. Kaya sobrang yung totoo iba, yan. sobrang hard on themselves. Okey na yung sabihin mo na ano, okey lang na wala kang honor as long as wala kang baksak Oo nga. and napapasa mo. And nai-enjoy mo yung 'Di school. ini-enjoy mo. Ako, like, as you know, meron akong hindi na ata teenager 'tong pinapalaki ko. Um, like ikaw nagsisimula ka pa lang, Ako you have a nagsisimula pa lang toddler. ako. Yeah, Toddler pa so ako. you have a toddler and ako meron ng like, dalaga na. Mm. So, medyo napagdaanan ko na yung mga ganong parte ng buhay. Kaya kami, nung partner ko, ang lagi ko talagang sinasabi, sige lang. Pero sa tingin ko, mas effective yun. Pero dapat lagi pa rin silang naka-remind na um, if gusto mong mag-excel, then go ahead. You don't have to Oo. push them that hard, but you can remind them. Kasi if masyado ka namang maluwang, siguro masasabi ko na ano, na baka maiba yung path, 'di Mm. ba? May mga gano'n eh. Pag nag-loosen up ka masyadong ano, may mga batang alam mo na, Oo. baliktad yung Oo. effect. Totoo. So, dapat may balance ka din dyan. Yep, that's very true. So, So, for our next episode, mhm, abangan nila yung path natin on mhm. our high school life. And we'll start with how did we end up in a science high school in our Yes, next talo na episode. agad So, sa high watch school out. life. Oo. Kasi hindi naman tayo naging classmate nung elemental. Yeah, So, yun yung kinder exciting moments lang part. yung share natin dito. Oo nga eh. Pero yun, ito yung start ng podcast namin, sharing our background and what can you expect in this podcast. I Yep. hope you enjoyed it and I hope na meron kayong kahit papaano na pulot na ah, Mhm. or nakarelate kahit papaano. So once again, this is Jay, And di, ang only JD na hindi nakakalasing. parang JD na pwedeng lagyan ng coke. Pwede ding on the rocks. Pero same effect. Ha! Same na podcast na to kahit magkaiba kami ng timpla. Bagay pa din. Oo naman, bagay yun, bagay. We hope you learn from our experiences and us will we hope that you'll join us on our next episode. Ano, JD ulit? Ano, JD? Tara, let's. Tara. Bye-bye! Bye!